Ayan, so good morning po ulit. Same ito nung mga natalakay doon sa mga Wednesday studies. So we'll be repeating the studies para magkaroon din tayo ng magandang discussion at ganun din ma-embed sa atin yung mga lessons na to. So pag pinag-uusapan natin yung marks of the true church, dito natin sasagutin yung mga tanong sa dinami-dami ng mga churches, alin ba yung tama? Sa dinami-dami na nagkiklaim na totoong church, alin yung tamang church? Bakit importante na malaman yung isang totoong church? So, tatanungin ko kayo, ang Jehovah's Witness ba ay totoong church? Ang Iglesia ni Cristo ba ay totoong church? Yung church ni Kibuloy? How about Mormons? Paano naman, totoong church ba yung Islam? Ang tanong, bakit? Bakit? Bakit mo nasasabi na itong mga to ay hindi? At bakit mo nasasabi na may mga church na totoo? So yan yung tutunghayan natin ngayong tanghali sa pag-aaral natin. So una, ito yung mga references natin. So tignan nyo na lang yan. Pero ang gusto kong simulan to dun sa motibo. Tandaan natin na tinitignan natin kung ano yung true at false na church, hindi dahil sa motibo ng ego at arrogance. Yan ang sinabi ni Daniel Hyde doon sa Marks of the True Church. Sabi niya, the Reformed churches are not motivated to talk about true and false churches by ego or arrogance, but by a sincere desire to see all God's sons and daughters in churches that feeds their soul. Ang dahilan kung bakit kailangan nating malaman ano yung totoo at hindi, ay hindi dahil gusto lang nating sabihin, mali kayo, tama kami. Hindi yon. Ang motibo nito ay para yung mga totoong tupa ni Jesus ay mapabilang sa mga totoong iglesia na totoong mapapakain yung kanilang mga kaluluwa ng totoong mensahe ng salita ng Panginoon. Merong iba't ibang mga external marks ng isang church na dito nagbabase yung maraming tao. Ito yung mga yon. Nagbabase yung maraming tao sa mga masasabi natin na carnal or outward or fleshly na mga criteria. Ay madalas natin itong matunghayan o kaya pwede rin na maisip. Alin ba yung totoong church? Pwedeng isipin nung iba na yung totoong church ay nakabase sa political power. Sino yung mas malakas yung hatak sa lipunan? Kung sino yung mas malakas sa lipunan, siguro yun yung tamang church, no? Hindi. O kaya naman, piniisip nung iba yung maraming bilang. Kapag marami, tama. Pag konti, mali. Alam natin na hindi totoo yun. Pero bakit ganun ang pag-iisip ng marami pagdating sa totoo at hindi totoong simbahan ng Panginoong Jesus? O kaya naman ay great wealth, sa yaman. Doon tumitingin yung ibang mga kababayan natin. Kapag mayaman, lalo na ito sa mga mahihirap yung kalagayan nila, iniisip nila, ito yung tama kasi ito yung nagtagumpay, quote and quote, sa usapin ng yaman. Laki ng kanilang gusali, laki ng kanilang funds sa kanilang church. Pwede yan yung isipin ng ibang mga tao. O kaya naman, milagro. Nadadamay din dyan yung mga Pilipino. Iniisip nila, dahil merong mga nagpapagaling-galing, hinahawakan yung ulo, tumutumba, o kaya naman mga nasa wheelchair, tumatayo, sinasabi nila, bigla daw silang gumaling. Iniisip ng iba, siguro yun yung totoong church. Bakit? Kasi gumaling daw yung mga tao. Kaya ang dami ng mga
sumasama at sa mga ganyang mga samahan. Pero ang makikita nyo sa lahat ng yan ay ano yung kalagayan nila. No? Alam niyo yung sumasama sa, ang iniisip nila, totoong church o may political power dahil sila yung may gusto ring maging makapangyarihan. Sila na gusto yung maraming bilang kasi gusto rin nila na mayroong isang samahan na kinabibilangan sila. Sila na mga gusto ng wealth ay sila na gusto ng yaman. Sila na ang criteria para sa totoong church ay miraculous claim. Pansinin niyo, puro may sakit. Sila yung nabibighani doon. Puro mga, yun ay mga pangsamantalang mga dahilan. Kaya tinuturing nila yung mga church na yun na totoong church. Pero meron din na ibang mga paniniwala tungkol lalo na sa Roman Catholic Church at sa mga landmarkist. Ito yung successionism. Iniisip nila kailangan yung church namin ay galing mismo doon sa Jerusalem Church na tuloy-tuloy hanggang ngayon at ituturing yun na totoong church. Kung yan ang basehan, panalo yung Roman Catholic Church. Kasi totoo, mula sa Jerusalem hanggang ngayon, pag tinignan nyo yung linya ng kasaysayan, hanggang ngayon, yun talaga yung totoong linya nila. Yung iba naman, mga landmarkist, naniniwala na kailangan tuloy-tuloy na bautismo. Yung bautismo ng apostol, yung binautismo niya yung nagbautismo, at yung nagbautismo ang nagbautismo, at yung nagbautismo ng bautismo, kailangan daw walang putol yun. Kung sino yung walang putol na baptism, sila yung totoong church. How about sa mga cults? Sa mga Christian cults, ang mapapansin nyo, na isang pagkakapare-pareho nila, palagi biglang may umuusbong na propeta, na bagong mensahero. At iisa palagi yung message nila, na corrupt yung church, kaya ngayon, kailangan ng bagong mensahe. At kasama ng bagong mensahe, meron silang bagong libro. May bago silang dagdag na revelation sa Bible. Pare-pareho yan. Alam nyo, si Manalo ay kinausap din daw siya ng Diyos. Si Joseph Smith ng Mormons, kinausap din ng anghel. Si Muhammad ay kinausap din ng isang anghel daw. Si Kibuloy din. Halos lahat ng mga yan, biglang may kumuusap sa kanila, nagtayo na ng sariling religion nila. Ayan. Pero ang usapin dito, pag tinunghayan natin, ano ba yung totoong marks ng true church? Ano yung marks? At yung marks na yon ay dapat reliable. Reliable dapat yung marka ng mga church, totoong church. Ito yung sinabi ni Francis Turretin, tatlo. Una, it should be proper. Ang ibig sabihin, dapat unique ito. Church lang yung meron ito. At dapat, hindi ito pwedeng ihiwalay sa church. Pag hiniwalay ito sa church, wala nang church. Yun yung mark. Pangalawa, it should be essential. It should define the being nung church mismo. Yun ang dapat na pinaka-essential yung mga marks na yun. Kung wala iyon, ay walang church. At pangatlo, it should be somewhat known. Ibig sabihin, naobserbahan siya. Kaya siyang makita. Hindi siya parang mistikong marka na hindi kayang obserbahan at i-evaluate ng mga tao. Kasi ganyan yung iba basta kami lang nakakaalam nito. Feeling namin, ito yung tamang church. Hindi naman maobserbahan yan. Hindi mo naman nakikita yung feeling. Dapat yung mga marka na yon ay talagang pwede mong masiyasat. Kaya nag-agree tayo dito kay Francis Turretin. At ang pinakamarka na dapat nating panindigan dito ay kung ano yung sinasabi ng kasulatan. Ano yung sinasabi ng kasulatan na proper sa church? Ano yung sinasabi ng kasulatan na essential sa church? Ano yung sinasabi ng kasulatan na dapat ay observable doon sa church? Dahil alam natin ang pagkilos ng Holy Spirit ay nakatago. Pero yung epekto nito ay nakikita. John chapter 3, the wind blows wherever it wishes. Ganun daw ang pagiging born again.
Pag ikaw ay pinanganak na muli, hindi yung nakikita. Pero nung nakikita, yung epekto nun. Hindi mo nakikita yung hangin. Pero nakikita mo yung epekto ng hangin. Mga nawawagayway ng mga dahon, gumagalaw ng mga puno. Yun ang nakita mo, yung epekto. Pero yung hangin, hindi mo nakikita. Ganon ang banal na spirito, kumikilo siya sa puso. Pero yung epekto ang nakikita. Kung yan ang totoo sa isang mananampalataya, totoo rin yan sa isang totoong iglesia. The church is the invisible work of the Holy Spirit. Then, kaya ang tawag sa universal church ay invisible church. Pero, ang mga local church na dapat mag-reflect doon ay tinatawag na visible church. Yung hindi nakikitang gawa ay nakikita sa ginagawa ng mga lokal na iglesia. So, tunghayan na natin, ano-ano yung mga marks ng isang true church. Sa next. So, bago tayo dumiretso dun sa mga marks na yon, ito yung sinabi ng Belgic Confession. Sabi ng Belgic Confession, the marks by which the true church is known are these. Tatlo to. The pure doctrine of the gospel is preached therein. If it maintains the pure administration of sacraments as instituted by Christ. Number 3, church discipline is exercised in punishing sin. Article 29. Tatlo, tapat na pangangaral ng ebanghelyo, puro. Tamang pag-administer ng sacrament, baptism, Lord's table. At pangatlo, paggawa ng church discipline. Yan din ang sinabi ni John Calvin sa kanyang Institutes. At sa Acts chapter 2, verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in prayers. Pero gusto ko lang banggitin yung position ni Pastor Noel at ni Francis Turretin dun sa kanyang Institutes of Eclectic Theology. Sabi ni Pastor Noel, yung pinaka-essential mark, pinaka-top mark ay yung preaching of the pure gospel. Yung pinaka-essential. Kung walang preaching ng pure gospel, walang church. False yung church. Kahit na ginagawa yung dalawa. False yung church. Pero yung dalawa, sacraments, proper, saka church discipline, ito daw ay hindi essential mark kung hindi maintaining marks. Ibig sabihin, itong mga to ay mga marka para makapagpatuloy na maging totoong iglesia pa rin, yung isang totoong iglesia. So again, kung wala yung preaching of the pure gospel, kahit gaano katama, yung dalawa, walang ebanghelyo yun. Hindi totoong church yun. Pero, kung merong pure gospel, pero wala yung dalawa, it can still be a true church. Pero for how long? Pwede siyang ma-damage kung walang church discipline, pwede siyang ma-damage kung walang proper administration ng sacraments. Kaya dinistinguish pa yung tatlo. Hindi sila magkakapantay na marks. Ang pinaka-top mark ay yung gospel preaching. Sabi naman ni Turretin, nag-agree siya, baliktad no? Mas nauna siya Sabi ni Turretin, I agree. Para sa kanya, ang pure preaching of the word, ang first importance. Siya yung pinaka-importante. At yung sacraments, nakadepende yan sa word. Hindi siya nagpa-function in and of itself. Kahit maglubog tayo ng tao sa tubig, kung wala yung word of God, ano yon? Kung walang explanation on, ano yon? Kung kumain tayo ng tinapay, nagbigay tayo ng tinapay dito bigla nang hindi binabanggit na ito'y Lord's Supper, na ito ay may thanksgiving, na mayroong exhortation, normal lang yun na pagkain. Kung walang salita ng Diyos, ang bautismo ay tubig lang at ang banal na hapag ay tinapay at alak lang. Yun lang yun, wala yung pinagkaiba sa iba. So, first importance yun, nakadepende yung mga sacrament sa word. Ganon din yung discipline, sabi ni Turretin, kahit hindi ito agad-agad na magawa, ay pwedeng totoo pa rin yung church, pero of course, later on, it can weaken. So, maganda rin yung sinabi ni Turretin na pahabol, sabi niya,
pag nagja-judge tayo kung alin yung true at false church, hindi to dapat nakabase sa private opinion ng tao. Hindi dapat tingin ko lang. Baka ganun kasi kunyari, may inalisan ka na church. Hindi naman doctrine yung dahilan. Hindi natin pwedeng itag na, ay false yan. Ang dapat na maging basehan, ano yung tinuturo? Ano yung ginagawa? Hindi yung private opinion lang ng isang tao. So, eto yung marks. Pure preaching ng word, proper administration ng sacraments, at practice ng church discipline. Si Jesucristo ay pastol at nakikinig sa kanya yung mga tupa niya. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kaya kung saan merong tapat na tinig si Jesus, na naririnig, andoon yung tunay na iglesia. Sa Ephesians 2:19-20, sinabi rin doon na ang church, it is built upon the apostles and prophets. Pag sinabing apostles and prophets, buong Bible yan. Prophets, Old Testament; apostles, New Testament writers. Old and New writers. So, sinasabi nila ang church ay built upon the whole Bible. Yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, preaching of the pure na Word of God. Kaya ang ebanghelyo ay dapat maging puro, hindi dapat ito na madungisan ng heresiya, at dapat conformed ito doon sa sinasabi ng whole canon of scriptures. Kaya masasabi na isang church ay false kung wala siya ng gospel. Kung wala siya ng gospel, siya ay false. Bakit nung mga tinanong ko kayo kanina, ang bilis nyo sumagot? Yung iba naman, ang bilis sumagot sa isipan, naging sumagot, na mali ito, hindi totoong church ang dating daan, hindi totoong church ang INC, hindi totoong church ang Mormons, hindi totoong church ang Islam. Bakit ang daling maisip nun? Bakit? Kasi alam natin, walang tamang ebanghelyo. Wala yung gospel ni Christ doon sa mga yon. Lahat ng tinuturo nila, kailangan mong umakyat, may gawin para tanggapin ka ng Diyos. Wala sa kanila yung pure gospel. Yun ang dahilan kung bakit umuo ka doon sa mga tanong na yon. Sabi mismo yan ni Paul sa Galatians 1:8. Series natin. Sabi niya, though we or an angel from heaven preach another gospel to you, which have been preached unto you, let him be accursed. Ito kung bakit masigasig si Pablo doon sa Galatia. Kasi pwede silang maging false church. Pwede silang masabihin nila church sila, pero yung salvation nila by works of the law, nagpapatuloy sila by Old Testament ceremonies, parang Hebrews, no? Pareho. Pero sabi ni Pablo, sumpain nawa. Pero may isang catch dito na magandang sinabi, position ni John Calvin sa next, na ang nagbanggit ay si Robert Godfrey dun sa Marks of the Church. So ang binabanggit niya dito ay position ni John Calvin. Sabi niya, Calvin added that this first mark of the true church is not just faithful preaching of the word. Sabi niya, yung first mark ay hindi lang faithful preaching of the word. Sabi niya, a man standing on a street corner may be faithfully declaring the word, but there is no church. Sabi niya, may nag-street preaching. Pure gospel. Pure na pure. Pero sabi niya, church ba yun? Church ba yun? Yung nag-street preaching na may pure gospel. Sabi niya, according kay Calvin, Calvin said that in a true church, a further dimension of this mark is that the word of God must also be heard and received. Reformed worship is sometimes called a dialogue between God and His people. God speaks and His people responds. Calvin points that if God speaks through the preaching of His word and no one is listening, walang makikinig, may pure preaching, walang makikinig,
and no one is responding, no church exists. Walang church doon. May pure preaching pero walang nakikinig. May pure preaching pero walang tumutugon. Hindi church yon. But where the word is faithfully preached and received, there the mark of the true church can be seen. Magandang dimension to na elaborate kasi sa mga normal na dating ng mga pag-aaral, yun lang ang na-emphasize sa mga naririnig ko na yung preaching. Pero sabi niya, kasama ng faithful preaching ay faithful hearing and faithful responding. Kaya makakita tayo ng mga church plants, outreaches na sinusuportahan ng mga Amerikano, mga Koreano, kung sino man, na ang ginagawa nila, basta may mga attender, tapos magpapatayo na sila ng building. Tapos tatawagin na siyang church. Kahit wala pang membership. Kahit wala pang converted. Kahit wala pang nagre-respond. May church building, merong church prospects na maging member, pero kung wala pang covenanting, we cannot call that a church. Hindi yun masatawag na isang church. Ang church ay kung saan pinapangaral ang salita ng Diyos ng tapat at may mga totoong nakikinig ng tapat at tumutugon din ng tapat. Kaya hindi natin kaagad-agad kinikilala na church kapag may building. Hindi yun ang basehan, hindi ba? May church building. Pero yung church mismo ay binubuo yan ng mga tumutugon doon sa tapat na pangangaral ng salita ng Panginoon. Yan yung unang mark ng church, faithfully preached, faithfully received. Pangalawa na mark ay yung right administration ng sacraments. Ang sacraments, of course, we know that, ang Holy Ordinance, Baptism, at ang Lord's Supper. Yan ay visible signs ng covenant ng Diyos sa New Covenant. Hindi lang sila rituals, pero pwede silang maging ritualistic. Ayun yung sinasabi sa Book of Galatians, no? Pero means of grace sila para tumingin tayo kay Hesukristo. Maganda yung sinabi ni Doug Wilson. Ang mga sacraments ay hindi portrait, sila ay mga bintana. Ang sacrament ay hindi portrait, sila ay bintana. Hindi siya yung tinitignan mo lang. Tumatagos yung tingin mo doon sa mga sacraments kasi ang tinitignan mo si Hesukristo. Ang tinapay at alak ay bintana. Kailangan tumagos yung tingin mo kay Jesus. Ang baptism ay bintana. Kailangan tumagos yung tingin mo kay Jesus. Hindi lang tinapay alak, hindi lang yung tinitignan mo. Hindi lang yung tubig yung tinitignan mo. Tinitignan mo yung pinoportray niya mismo. Kaya ang sacraments, without the word of God, yung explanation ng word, mawawala yung value niyan. At kapag ang sacrament ay hindi tama na ginawa, it can damage the purity of the church. It can damage the purity of the church. Alam natin na merong mga talamak na baptism na hindi nila alam kung ba't sila binaptize. Dalawa yan. Paedobaptism, infant baptism, at ganun din yung mga modern, decisionistic, ang habol ay numbers na baptism. Etong mga to ay walang kamalay-malay sa kanilang bautismo. Pag binautismohan yung sanggol, wala naman siya kamalay-malay, binautismohan siya. Hindi niya alam yon. Wala siyang alam kung bakit siya binuhusan ng tubig sa ulo. Hindi niya alam kung anong nangyayari. He doesn't know it. Ganun din naman yung mga binabaptize kapag summer, may lahat, tas pinapapunta sa isang lugar, tapos hindi nila alam na ibabaptize na pala sila. Bigla-bigla na lang na sabihin, ibabaptize ka na namin ha. Wala silang kamalay-malay. Alam nyo, ang mga yan ay magda-damage sa church kahit na may pure preaching of the gospel. Bakit? Kasi pinupuno yung church ng mga hindi nakakaalam sa ebanghelyo ng tama. Isipin natin yun. Yun ang pwedeng mangyari at sa kasaysayan,
It already happened sa pagkatapos ng mga Puritans. Yung mga Puritans, very zealous sila sa faith. Pero nagkaroon ng controversy. Kasi yung mga magulang na Puritan ay very zealous, pero yung anak, nominal. Pero baptized yun. Binautismuhan, tapos lumaki na hindi sila katulad ng magulang nila. Sa sigasig, sa pananampalataya, nominal, pero baptized sila. Alam nyo kasi sa paid baptism, lalo na sa Westminster, may dalawa pa silang ginagawa. Binabaptize nila yung sanggol, and after some year, na nagkaroon ng isip yung bata, meron silang tinatawag na confirmation. So they can be members of the church, pero hindi sila full member of the church. Baptize sila, pero hindi sila makakapag-partake ng Lord's Supper until yung tinatawag na confirmation. Itong mga lumaking mga anak ng mga Puritans, hindi sila fully confirmed sa kanilang mga church at nagdwindle yung numbers ng mga Puritan churches after that. At anong naging solusyon nila? Halfway covenant. Babautismohan yung sanggol, hindi na sa pananampalataya ng magulang. Understand, they are, ang lahat ng nagbabaptize ng baby ay dahil may pananampalataya yung magulang. Kaya binabautismo yung anak by the account of the parents. Paano kung parents ganun? Dito nila sinabi yung halfway covenant. Babautismo yung sanggol sa pananampalataya ng lolo at lola. Iniskip na. Kaya tinawag siyang halfway covenant. And what happened? It filled that, anong nangyari? Nagbaptize sila ng anak nila, pero napuno yung mga church nila ng mga baptized, pero hindi believer. Kaya nagdwindle, nagkaroon ng controversy, kaya ginawa nilang solusyon to sa kanilang mga churches. Kaya kailangan tama yung administration ng sacraments. When we baptize, nagbabaptize tayo nung may credible profession of faith. Sila na mayroong mga kaalaman kung ano talaga yung ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Number 3 ay yung church discipline. May mga mababasa kayo na wala yung church discipline sa Marks. Kunyari sa Institutes ni Calvin, yung preaching of the word sa sacrament lang, wala yung church discipline sa Marks. Mababasa nyo rin naman to sa Acts 2:42. Kasi yung sinabi doon, they continued in apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and prayer. Walang church discipline nga naman. Word lang saka sacrament. Pero sabi ni Mark Dever na dahil tinitignan yung church discipline bilang parte na siya ng second mark. Dahil sa second mark, pag pinroperly administer ang Lord's table, kapag may nadidiscipline, hindi sila pagpapartaken. So merong proper administration. Hindi lahat bigay. Hindi lahat bread and wine. Merong barring na tinatawag. So, sabi ni Mark Dever, part na siya nung number 2. Kaya hindi siya madalas na sinasama. Pero later on, madalas na siyang sinasama sa mga documents. So, si Kristo ay present sa kanyang church, under His authority kapag ginagawa yung mga pinapagawa niya. Therefore, ito'y dapat magresulta sa isang holy at orderly na community. At kapag merong nagkasala na publicly or grievously, pwedeng magkaroon ng church discipline. Anong purpose ng church discipline? 3. Promote God's holiness, yung kanyang standard. Hindi pwede yung gusto ko lang na buhay, yun lang ang gusto ko. Hindi, may patakaran ng Diyos. Protects the church from infection, para hindi tularan, para hindi sabihin, ay, pwede pala yun, magaya nga. So, it protects the other Christians. And number 3, it restores the rebellious. Ang isa sa aim ay ma-restore yung dinidiscipline sa kanyang relationship sa Panginoon. At alam nyo, ang kabilang sa church discipline ay purity ng life, pero ganon din ay doctrine. Kapag mayroong mga false doctrines, that's worthy of discipline. Sabi ni Jesus, Matthew 18,
where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. So, meron ba nito sa early church? Yes. Sabi ng mga church fathers, kinote ni Turretin, si Tertullian, si Chrysostom, si Augustine. So, ito yung tatlong to. Sila yung mga church fathers, may sinulat sila. Kunyari, si Tertullian, sabi niya, that must undoubtedly be retained, which the church received from the apostles, and the apostles from Christ, and Christ from God. No, dapat daw i-retain ng mga Christians at ng churches ay kung ano yung tinanggap nila. Ano yun? Mark 1. Pure preaching of the word of God. Si Chrysostom din, sabi niya, a Gentile come and says, I wish to become a Christian, but I know not where to whom to join myself. There are among you many contentions, seditions, and tumult. I know not what dogma to select, what to prefer. May nagtatanong daw, gusto ko maging Christian, kaya lang, hati-hati kayo. Sabi niya, sabi ni Chrysostom, but since we receive the scriptures, these are simple and true. It would be easy for you to judge. If anyone agrees with them, he is a Christian. If anyone fights against them, he is far from this rule. Sabi niya, sola scriptura. Sabi ni Chrysostom, ang otoridad ay ang salita lamang. Maraming controversy, yes. Pero ang basihan natin ay ano yung sinasabi ng kasulatan. Yun ang totoong iglesia. Kung ang basehan nila ay ang kasulatan lamang. Ganon din si Augustine. Sabi ni Augustine, I'll quote only one. Sabi niya, let us not hear this. I say this. You say that. But let us hear the Lord says this. There are indeed Dominical books, Dominical teachings of Jesus, in whose authority we both agree, we both believe, we both observe. Let us seek the church. There let us decide our cause. Sabi naman ni Augustine, pag nag-uusap tayo kung alin ang tama, wag nating sabihin, kasi sabi ko, kasi sabi mo. Ibig sabihin, wag opinion. Ang maging basehan natin, yung Dominical books, yung mga teachings ni Christ. Yun ang maging basehan natin. Anong sinasabi ng Scripture tungkol dito sa mga bagay na to. So, as we end sa yung Protestant Reformation, dito nagsimula magkaroon ng clearer mark kung ano yung true church. Bakit? Ito yung sabi ni Mark Dever. Sabi niya, the topic of the church did not become a center widespread formal theological debate until the Reformation. Kasi may isang church lang na dire-diretso. Walang debate tungkol doon. Ang presumption agad, ito yung tamang church. Pag wala ka sa Roman church, mali ka. Iisa lang. Alam niyo yung dami ng religion natin ngayon, hindi iyan totoo. Bago magkaroon ng Protestant Reformation, sabi ni Dever, before the 16th century, the church was more assumed than discussed. Hindi ito pinagtatalunan. It was considered to be the means of grace upon which the rest of the theology rested. Roman Catholic theology uses the phrase, the mystery of the church, to refer to the depth of the reality of the church, which can never fully explore. Ganun ang kataga nila sa church. It's mysterious. Hindi na dapat pag-usapan. Dapat i-assume na lang yung legitimacy ng Roman Church. Practically, the Church of Rome links its claim of being true, the true visible church, to the succession of Peter as the Bishop of Rome. So, succession ng church, succession din ni Peter, mula kay Peter, nung papacy. Yan nila pinagbabasihan ng kanilang pagiging legitimate na church. So, yan ang totoo dati. Pero, nung Reformation, ito yung nangyari. Etong quote na to, galing din yan sa book na yan. Pero kinote natin yung nag-quote. From Edmund Clowney, sabi niya, the Reformation made the gospel, not ecclesiastical organization, the test of the true church.
Doon lang nagsimula na ebanghelyo na yung basehan kung sino yung tama at mali. Dati hindi yun yung basehan. Dati kapag kabilang ka dito, tama ka na. Wala nang usapan. Kaya pag against ka sa Roman Catholic Church dati, tapos ka. Tapos ka, lalo na medieval, ano pa yun? Literal, tapos ka. Hindi yun metaphoric. Susunugin ka talaga. After ng Protestant Reformation, ang basehan na ay sino ang meron na totoong gospel. So, dyan tayo nagtatapos sa ating pag-aaral. So, pwede tayong comment. You can comment your realization or pwede rin na any question. Morning, Bas. Thank you po sa lecture. Hindi ko po natanong to nung Wednesday, pero clarification lang po. Pagdating po ba sa local church, di ba po kanina nabanggit na ito'y quote-unquote manifestation or reflection ng true invisible church. So, ibig sabihin po na ang call sa local church is, by the grace of God, to reflect that, yung ganong reality. Na while we affirm and say na we believe in the Holy Catholic Church, yung Universal Church, pero yun yung aim natin, na by the grace of God, through Christ, by the power of the Holy Spirit, according to the Scriptures, yun yung gagawin dapat ng local church. Tama po bang sabihin yun? Yes. Yun yung actually, pero ang tanong doon, paano gagawin yun? Paano i-reflect ng isang local church yung reality ng invisible church? At yun ay hindi mysterious. Yun ay kung ano yung written. Kung ano yung mismong marks ng three marks. Nire-reflect niya yon sa pamamagitan ng pagsunod kung anong sinabi ni Jesus sa kanya. So, pag may preaching of the pure gospel, receiving of the pure gospel, yun yung meron yung universal church. Talagang they hear Christ's voice and they follow Him. Yung mga sacraments ay para makita si Jesus at tignan si Jesus, yun yung reality ng universal church. Lahat sila ay tumitingin kay Jesus. Yun din yung reality ng church discipline dahil merong desire na maging perfected at maging holy under the lordship of Christ. Yun din yung ginagawa ng local church. Kaya may church discipline. So, nire-reflect niya, yes, pero yung reflection na yon ay through the, sabi ni Turitin, somewhat known, observable, na makikita talaga natin na nakalagay sa scripture at pwedeng i-practice. So, hindi siya mystical na paano natin mare-reflect yung universal church. Dapat yung pa-follow up ko sana pa about practical for members. Pero nasagot niya na po na yung mga papaano is binanggit na ng in scripture na worship, evangelism, benevolence, ganyan, prayer, fellowship. Next pong question, Pas, kabaliktaran naman. So parang kung hindi ginagawa ito, so for example, yung mga kapatiran natin na nag-conduct ng infant baptism, will they be considered a true church pa rin or church in error? True church pero in error. Ano pong masasabi niyo ron? Yun. Maganda yun. Dahil bilang mga believers, at tandaan natin, binigyan tayo ng Panginoong Jesus ng obligasyon na humatol. We are commanded by the Lord Jesus to judge. And we should judge wisely, and we should judge righteously. Ang isang iiwasan natin palagi ay yung black and white na sa judgment. Pag nagja-judge tayo, hindi pala, may mga black and white gospel issues. Black and white yan. Pero merong mga pagdamay na yung ibang mga matters, we should not easily say things regarding that. Lalo na sa mga kapatiran natin na walang issue dun sa, sabi ni Pastor Noel, essential marks. Pag may essential mark na true preaching of the gospel, hindi na natin sasabihan sila na false church.
Pag may true preaching of the gospel, kahit gaano ka problematic, hindi natin sabihin na false church. Tandaan natin, kahit yung Corinthian church, baka pag pumunta ka dun, baka bansagan mo na false church. Corinthian church. Anong sabi ni Paul? Sabi niya, to the saints in Corinth. Sabi niya, mga sinasanctify dun sa Corinth. Thanks be to God para sa faith and gift sa inyo. Papasalamat siya sa Diyos. So, doon tayo kailangan maging maingat. Kaya, I think, I agree dun sa kay Turitin, sa kay Pastor Noel, na may maintaining, may first importance, at merong mga damaging. Eto. Pero kapag wala ng gospel yung isang church, wala. Hindi natin pwede sabihin na Jehovah's Witness, pwede pa yan. Hindi talaga pwede. Kailangan sabihin, false church yun, false church ang Islam, false church ang Mormons. Pero yung mga may totoong gospel, pero problematic sa mga matters na to, we should properly judge and rightly judge and do not say na false church kaagad. We can be concerned, katulad ng infant baptism ng mga Presbyterian, talagang we always teach na ang baptism ay believer's baptism, pero hindi natin sasabihin na, ay hindi yan, hindi totoong church yan. Kapag may discussion tungkol doon, we can tell them na ito yung position namin, mag-debate tayo, mag-discussion tayo, okay lang yan, pero hindi natin sabihan sila na false church ka. Actually, kung wala talagang Reformed Baptist Church sa isang lugar, we can refer them sa mga kapatid din natin doon. Kung ang concern natin ay pure preaching of the gospel. So, we will not tag them as false. We will tag them as in error. Pero hindi ibig sabihin na in error ay heretic na. So, any follow-up, bro? Lang pas quick comment lang na nakaka-humble yun na sabihin na ang true mark of the church, babalik pa rin sa scripture, babalik sa gospel. Yes. Na kahit sabihin mong nasa quote-unquote true church na tayo ngayon, ang tawag pa rin ng salita at ni Kristo ay pumunta ka kay Kristo, bumalik ka kay Kristo, bumalik ka sa salita ng Diyos. Yun lang po. Yes. Comments? Si Deacon Marlon. Dalawang tanong ko, Pas. Una, pwede ba nating sabihin na dapat ang isang marks ng isang church, I mean, yung pagkakaroon ng confession, I mean, maintaining ba siya dapat? Yun yung una, Pas. Maintaining mark ba yung pagkakaroon ng isang confession? Etong tatlong binigay kasi dito ay mga general na mark. So, pwedeng yung mga, kunyari, confession, maging under siya ng faithful preaching of the word. Kasi yun ay usapin ng teaching, usapin ng written form. It can be, yes, na magkaroon. Pero whether verbal, puro verbal lang, hindi isinulat. For example, merong isang iglesia sa liblib na lugar, tapos sa isang liblib na probinsya, tapos faithful talaga yung preaching nila ng gospel, pero wala sila nung written na confession. We can still call them a true church kahit wala yung written. Pero, hindi natin sinasabi na baliwalain, kasi very helpful yon para ma-maintain yung faithful preaching ng gospel. Kaya tayo may confession para ang lahat ng miyembro ay may basihan kung ano yung tama. Kasi pwede tayong masway. Kunyari, kung wala tayong confession, bigla ako magbago ng position. Tinuro ko. Paano nyo malalaman? Paano mag-gauge? Yun ang importance ng mga documents, katulad ng confession, para meron tayong hindi nababago, permanent na basis kung ano yung faithful teaching at gospel sa hindi. Good na ano siya, na practice yung magkaroon ng confession. Na ginagawa na yan dati pa. So, pero I would not say na kailangan may written para matawag na true church. Ano lang, Pas, comment lang. Habang nagsasalita kayo, na-realize ko din na
maganda yung pagkakaroon ng confession kasi parang doon mo mababalidate kung ano yung stand ng church. Yes, tama. Without it, parang ang hirap talaga malaman Yes. kung ano yung position nila and madaling ang Mm. maglipat-lipat. Mm. Pangalawang question, Pas, paano yung mga churches na partial yung preaching ng gospel? Sometimes may mga mananampalataya na nako-convert doon. Kasi sometimes napipreach yung gospel, but sometimes, most of the time, hindi. Paano po natin sila i-assess? Should we mark them as erroneous or something that, ayun, kasi syempre pag mga kapatid tayong nandun, we cannot deny that they Yes. will still be rich by the Holy Spirit, even napakaliit ng gospel na pinipreach or not often. And how do we classify those kind of churches that is in that position po? Pinakamahirap na tanong. Mahirap siya sagutin dahil hindi natin alam kung ano yung kalagayan mismo kung nung isang church. Kung may true gospel ba sila, pero sobra silang bombarded ng ibang mga teachings na napapangunahan na yung gospel, pero may totoong gospel. Pag ganun, we can still call them na church in error. Pero, kung meron true gospel doon, hindi natin pwede sabihin na false church kaagad sila. However, mahirap ding magsabi na hindi sila in danger. Kasi kung parang minsan tama, minsan mali, napakahirap nung ganong pangyayari na pwedeng magkaroon ng mga converts doon. Yes, kasi God is sovereign. Pwede siyang kumilos doon sa mga minimal gospel truth na ipinapangaral doon sa mga church na yon. Pero it's difficult kasi hindi mo siya mare-recommend. It's difficult kasi hindi natin siya ma-recognize. Pero it's difficult then to say na false na kaagad. So, kung makakategorize natin, very dangerous yung status nila. Parang nasa gitna ka na mag-apostate na yung church. Konti na lang, mag-apostate na yung church. Yun yung difficulty kasi dun eh. Hindi tayo basta-basta pwede mang tag, pero hindi natin ma-deny yung danger. Kunwari, yung sa Bethel Church, sa ibang bansa, yung puro miracle, may mga supernatural college sila, may lumabas doon, may isang babae, in-interview nila Durbin. Ang kwento ng babae, kasi nare-reform na yung babae, tapos, meron silang mga ministry, televised ministry, or parang online. Tapos, ang tanong niya dun sa mga parang producer, yung mga leader, sabi niya, bakit hindi gospel na lang ang ituro natin? Yun yung i-televise, hindi yung mga miracles. Ganon. Yun ang tanong niya kasi naliwanagan na siya. Gusto niya yung pure gospel ang ituro, wag yung mga gani-ganitong mga supernatural blah blah. Ang sagot sa kanya, we don't have much screen time for that. Sa gospel. So sinasabi nila, ina-affirm nila na, pinipreach naman natin yan. Pinipreach naman natin yung true gospel. Kaya lang, meron tayong mga mas pinapahalagahan kaysa doon. Ang hirap ipagtanggol nun. Ang hirap ipagtanggol nun. Kung merong true gospel, pa rin, praise God, pero hindi natin siya masasabi kaagad-agad na okay lang yan. Kasi hindi okay yon. Kung yung gospel ay nasa sideline, kahit na meron. Ang hirap no? Sa church, yung gospel nasa tabi lang. Tapos ang highlight yung iba-iba nilang ginagawa. So, it's kaya ang hirap din nung situation. Natanong ko kasi yun, Pas, kasi for example, may mga tao na naghahanap ng church. Siyempre, ayaw naman natin silang i-recommend sa mga churches na hindi klaro sa atin kung talaga bang nandun ang pagkilos ng Diyos or wala. Kaya, ayun nga, maging maingat din siguro talaga tayo sa pag-classify at pag-declassify. Kasi pag dineclassify na natin agad yung church na hindi siya, yun nga, wala siyang iglesia, hindi siya iglesia ng Diyos, matik na hindi na natin i-recommend. At the same time, pag ni-recommend naman natin,
tapos napasama pa yung mga tao, hindi rin maganda. Kumbaga, kaya mahirap yung posisyon nga, Pas. Ayun lang, Pas, na tanong ko po. Yes. So, ang category din ay hindi lang false at true. May false, almost true. May true. Ayan. Pero kay Mark Dever nga, meron pa siya 9 marks of a healthy church. So, pwedeng true church ka, pero may degree pa yan ng health. Ha? May? Anong neutral? May degree ng health. Wala neutral church. si Sir Manny. Pas yung kanina banggit is, ano ba yun, yung hindi church yung walang mga nakikinig na faithful members. Baga nakaano sa membership. Pero most of the Christian churches sa bansa natin ay walang membership. Yes. So, gusto ko lang i-clarify kung kasi pwedeng kanina kino-consider natin iba na true church din sila, possible. So, pwede rin ba may consider na true church yung walang mga formal membership? Pero, kasi may baptism sila Oo. na believers baptism. Gaya ng pinanggalingan kong church, may believers baptism. Pinapangaral ko anong baptism, napapangaral sino si Christ, yung tamang salvation. Ayun, pero walang formal membership. Ayun yung una pas. Pangalawa is yung sa part ng kasama rin ba in error yung church na may maling eldership, especially ang mga babae na nangunguna sa mga iglesia. Yan lang po, Pas. Yeah. Napakahirap ulit. Pero yung una, papaano kung walang formal membership, dun magkakaroon ng difficulty. Kasi dalawa lang yan. Either walang formal membership, pero meron talagang mga believers doon. Wala lang, hindi lang organized, hindi lang numbered. Pero yung New Testament, alalahanin natin, numbered sila. Nung may mga naligtas sa Acts 2, ang sinabi, and 3,000 were added to them. And many were added to them. So meron silang bilang. Meron silang ginagawa. Katulad ng ang Panginoon ay sumulat ng aklat ng buhay, may nakalista ng mga pangalan. Hindi siya vague na, member ba to? Hindi. Hindi. Meron talaga na membership. So sa mga may nagtuturo naman ng tamang gospel, tapos may sacrament, kaya lang wala sila nung membership, dalawa yon. Either may mga totoong Christian doon, may faithfully nagre-receive ng word, true church pa rin siya. Problematic lang, mahirap lang yun kasi wala silang idea kung sino yung hindi, sino yung oo, sino yung member, sino yung hindi. Now, meron talagang totoong church na walang membership, na wala talagang nagre-receive. Kumbaga lahat attender lang. Attender lang talaga. Yun ang masasabi natin na hindi talaga church. Pero kung merong church na hindi lang organized yung kanilang pag-list, hindi natin masasabi agad na walang nagre-receive. Kung meron talagang mga true believers doon. Pero hindi natin sasabihin na ito yung pinaka-healthy na way noon. Kasi hindi natin ito masasabi na parang street preaching. Kasi meron talaga na mga nagpapagamit, meron talaga ng mga tumutugon, meron talaga ng mga kasama sa ministry. So, ayun yung sa una, sir. Yung pangalawa ay... okay. Okay. Ang hirap niya. Ate Lota, pwede niyo po masagutin? Anyway, si Ate Lota ay nag-apply sa membership. Siya ay dating pastora na nag-step down sa ministry in conviction sa Word of God. Ang hirap sagutin. Alam ko yung ibang mga reformed ay matalas na nagsasabi kaagad kapag ang pastor nyo ay babae, hindi kayo totoong church. Ang tanong kasi dyan ay anong degree? Yung pure gospel ay naituturo ba doon? Kung ang hindi pa ba nila natututunan kung ano yung tinuturo regarding sa qualifications ng elders?
o talagang tinutulig sa nila yung totoong teaching na yon. Yun yung mga criteria na dapat nating tignan pagdating sa faithful receiving ng Word of God. Na nadaanan na ba nila? Baka hindi pa nila nadaanan. Talagang dati hanggang ngayon, ang tinuturo sa kanila, pwede magpastora yung babae, tapos hindi pa nila nababasa. Hindi pa napipreach sa kanila na yung 1 Timothy chapter 3. Pero nung panahon na na-preach sa kanila, tumugon sila positively, aba, yun ay totoong church. Pero kung hindi tumugon positively, magkakaroon ng problem sa faithful receiving ng Word of God. So, may mga ganun din na mga situations na iba-iba. I don't want to tag kaagad. I want you to understand na yung mga conferences against at mga preachers na against sa mga pastora, they are saying that generally. Hindi nila yung sinasabi na pinpoint kaagad pag may pastora, false church. Walang gospel ang lahat ng pastora. Hindi totoo yan. Pwedeng meron, pero we should know the circumstance, yung kalalagayan ng mga lugar na yon. So I don't, hindi siya dapat i-black and white kaagad. Depende dun sa church. Any follow-up, sir? Case na bago kasi ako umalis, Oo. kinlarify ko yun, no? Then ang stand is Tindi. ang Kinausap ni stand Sir Manny yung is- pastora. ninang ko kasi yun, ninang ko. Malapit naman siya sa akin. Okay. Ang stand is talaga is malayo na tawag dito. Ang interpretation is that time is may something, may ano sa pinagbabawal lang talaga sa mga babae, parang may mga ganon. And then may mga part na si Martha, sino ba yung unang nakakita kay Christ, na siya yung unang nag-preach. So, pwede yun sa mga babae. May mga ganong ginagamit yung iba't ibang context ng Bible para mapatunayan na qualified din sila sa pangangaral. Especially yung pantay-pantay naman tayo. May ganun sinabi sa na Yes. lahat tayo pantay-pantay. So, may karapatan pa rin na mangaral sila. So, yun lang, pass. Ayun, thank you dun, sir. So, hindi pa rin natin masasabi kung gina-justify ba o pinagtatanggol ba niya yung position ng pagiging pastora, or yun lang talaga yung naturo sa kanya. May mga specific tayo na i-consider doon. So, other question? Si Ed. Yung question ko pa with regards dun sa Pentecostal church, maaari bang maituring sila na true church even though nagpe-preach naman sila ng gospel, like for example sa pinanggalingan kong church, pero wala nga lang silang church membership, and also there's a problem with regards do sa gift of tongues, yung mga ganyan, healing, mga ganon. So classify ba na makonsider siya as ano pa rin, kumbaga true church? Or yun. Dito may difficulty ulit kasi napakalaki ng Pentecostalism. Hindi natin pwedeng itag kaagad na itong isang Pentecostal ay representative ng lahat. At meron ding mga true church na naniniwala sa continuationism. Alam nyo ba na si John Piper ay continuationist? Cautious. Oo. Pero naniniwala siya na may pagpapatuloy yung ibang mga supernatural gifts. And we would not tag his church, yung Bethlehem church, na false church. Kahit na merong mga ganong error tayong nakikita. Pagdating naman sa membership, pwedeng makahinder yan, pero hindi rin natin sinasabi na ang formal listed membership ang basehan. Kasi as we have mentioned before, pwedeng may mga totoong believers doon na nagre-receive, hindi lang nakalista. Pwedeng maging dangerous yun later on, pero hindi kagad natin sila itatag na false church. Ang basehan natin, unang-una, kung may true gospel sila. Kung nangangaral sila ng gospel at tatatabunan ng ibang mga ministries, very dangerous yun. So, kung talagang false yung gospel nila, prosperity gospel, healing and kung ano-ano, false church talaga yon. Kung wala talaga nung totoong gospel, kung ini-interpret nila yung kamatayan ni Christ hindi bilang
atonement ng sin, hindi bilang pagiging tama sa harapan ng Diyos, hindi bilang daan papunta sa Diyos, tinuturing na pampagaling ng sakit, para sa milagro, para gumandang buhay ko, false church yun. Yun ay false church talaga. Prosperity gospel, false church talaga sila. Pero kung mayroong mga totoong mensahe ng ebanghelyo, mahirapan lang tayo na mag-tag kaagad na false church sila. Despite how many errors within their community. Follow up, bro. Yung sa part naman pas na, halimbawa, may mga kakilala tayo nasa false church. Can we directly said to them na false yung church mo? Parang ganon. And also, we share the gospel to them. Parang, how do we reach out to them? Ang pinakauna nun ay, ang mangyayari kasi yan parang evangelism eh. Yun ang basically ang ginagawa natin. Hindi ang purpose natin ay lumipat ka sa amin. Ang unang gusto natin mangyari sa kanila, maligtas sila. At kung ligtas sila, saka to follow yan. They will listen to the shepherd's voice and they will follow him. Pero kung kaya hindi natin ang unang gustong gawin, ay lipat ka sa amin. Mali ang church yun. Ang gusto nating gawin, maligtas siya. Ngaw, kung talagang ligtas siya, doon na natin sila pwedeng kumbinsihin according to scripture. Doon natin, anong sinasabi ng Bible, ano ba yung tama talaga na dapat gawin. Doon natin papasok yun. Kasi kung talagang tupa siya, makikinig siya sa pastol niya. Makikinig siya dun sa Bible. So ayun bro, either evangelism, kung hindi converted, kung converted siya ay persuasion. Doon sa, galing mismo sa scripture. Actually, natanong ko rin siya kasi maraming mga napapansin ko sa mga Christian na napapakinggan ko is they attack the church instead of sharing the gospel dun sa mga nasa false church na. So, nagiging end up parang imbis na mawin mo Church yung... versus church. Church Yeah. versus church. Imbis na yung gospel Yes. maipresenta dun sa mismong lost soul o kaya naman yung sa taong nasa false church. So, magandang clarification yon na ang dapat na approach is gospel. Dun sa hindi yung attack mo siya sa specific doctrine na mali siya. So, yun lang, Pas. So, ang goal ay mapabuti yung tao, hindi maparami yung church namin. Hindi yun ang goal. Okay. Sige, last. May ano ka, Paul? Last. Question po dun sa, since yung, siguro itatanong ko na lang yung isa kong tanong sa table talk, tayo na lang. Pero yung tanong ko na is, in terms of affiliation, so for example, tayo ay may mga, since we don't categorize other churches as false all too quickly, paano natin sila itatrato? For example, may ibang mga church na hindi Reformed Baptist pero gusto nila maki-affiliate sa Antipolo Reformed Baptist Church sa atin. In terms, for example, ng evangelistic study, kunwari, may initiative yung government na yung mga churches pinagsama-sama for vacation Bible school, project ng barangay, ganyan. So how do we deal with that kind of situation? Ayun, Pastor. Medyo madali sa atin yan kasi hindi naman tayo nakikipag... yung mga ministries natin ay sa atin lang. Wala pa tayong mga largely na mga affiliation. Outside dun sa papasok. Ang puro affiliations lang natin kapag mayroong mga conferences, kapag may mga ganon. Pero yung mga ganyan, wala pa tayong ginagawa eh. So doon, ang gagawin talaga natin ay be cautious. Ang problema lang naman kasi dyan ay ayaw nating maging tingin ay nag-agree tayo sa mga churches in error, all the while we can go hand in hand doon sa mga ministries na pinapagawa na naman sa atin ng Panginoon, ng sarili natin. Kaya as much as possible, nakiki-affiliate tayo sa mga like-minded churches. Yun ang madalas na ginagawa.
kung may mga mag-o-offer, we should think about it and pray about it na to such a point na hindi ang magiging tingin ay we agree with such doctrines. Kaya madalas ang nangyayaring ganyan, hindi by church, individuals. Ang nangyayaring ganyan, kunyari, may mga kakilala ka na taga-ibang church or pwede kayong mag-usap pa rin, pwede kayong mag-fellowship pa rin, you can do something together. Pero ang iniisip pa rin doon ay without saying na I agree with all of your doctrine. Pero pag by church, mas careful yan kaysa sa personal. Yung sa personal, kasi you can distance yourself from the position ng kanilang church. Kasi relational yun Pero pag church, medyo mas conscious. Hindi basta-basta ginagawa yun. Wala tayong nagiging meeting na, uy, yung Pentecostal church dyan ay mag-merge daw tayo para sa Walang masyadong gano'n na nangyayari. Dahil doon sa usapin ng carefulness sa recognition sa error. Kaya hindi siya madalas na nangyayari talaga. Let's pray. Diyos namin, maraming salamat. Kayo ay aming Ama at kayo ang nagbigay sa amin ng kasulatan, kayo nagbigay sa amin ng kaligtasan, kayo rin ang bumuo ng iglesia. Salamat po. At hinihiling namin na yung mga marka ng iglesia ay panatilihin mo sa amin at sa mga parte ng mga marka na to na nagkakaroon kami ng kahinaan, palakasin nyo kami at sa kailangan namin ng pagtatama, itama nyo kami. Panginoon, ayaw namin na kami ay maging maling iglesia at ayaw rin namin, O Diyos, na ang maging basihan namin ng pagiging tama ay mga karnal at panlabas na mga dahilan kung hindi kung ano ang sinasabi mo sa iyong banal na salita. Ang ebanghelyo ang maghari sa amin at ito ang maging basihan ng aming pagtitipon. Pinupuri namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen.